mas pinalakas. Mas pinalawak. Buong pwersang maghahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon saan mang panig ng mundo. EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Magandang araw, narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng EuroTV Balitang Tapat ngayong tanghali. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita, ako si Mia Layagin. At ako naman si Dan Villegas para sa detalye ng mga balita. Dumating na sa bansa si US Joint Chief of Staff Air Force Chairman General Charles Brown Jr. sa layunin na patatagin ang relasyon kaisang Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang military engagements. Narito ang report. Ng US Department of Defense ang pagdating sa bansa ni Chairman of Joint Chiefs of Staff Air Force General Charles Brown Jr. bilang parte ng kanyang Indo-Pacific trips na layong palawigin ang relasyon nito kaisa ang mga ally countries. Sa kanyang pagdating sa Pilipinas, nakatakdang makipagkita si Brown kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kasama ang iba pang military officials sa bansa sa pagpapatatag ng US-Filipino Defense Relationship. Bago pa man ang kanyang pagbisita, nauna nang sinabi ni Brown na ang Pilipinas at Estados Unidos ay mayroon ng long-standing at shared interest sa usapin ng regional stability bilang ang Pilipinas ay isa sa pinakamatagal ng treaty ally ng US. Sa kanyang pananatili sa bansa, nakatakda ring bisitahin ni Brown ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala, nakatakda ring bumisita si Brown sa iba pang ally countries ng US sa Indo-Pacific region upang ipagpatuloy ang nasabing layunin. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. Dahil sa nangyaring ransomware attack sa online systems ng Department of Migrant Workers, naglabas ng abiso ang ahensya patungkol sa pagsasagawa nito ng mga hakbang upang protektahan ang mga impormasyon ng OFW sa bansa. Ang detalye ng balita sa report nito. Naglabas ng abiso ang Department of Migrant Workers patungkol sa naranasang ransomware attack sa kanilang online systems nitong Martes. Ayon sa post, nagsasagawa na ang ahensya ng preemptive measures para sa pagprotekta ng mga personal na impormasyon ng mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pag-offline ng system nito. Nakikipag-ugnay na rin ang DMW sa Department of Information and Communications Technology upang ibalik ang mga online systems at tiyakin ang patuloy na pagsisiguro ng seguridad ng mga impormasyon ng OFWs. Nakikipagkoordina na rin ang Bureau of Immigration at mga airport authorities upang bantayan ang maayos na pag-alis ng mga OFWs. Gayunpaman, humihingi ng paumanhin ang departamento sa nangyaring abala sa mga OFWs at sa mga miyembro ng pamilya ng mga ito. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Handa raw magsampa ng kaso si Commission on Elections sa COMELEC Chairperson George Erwin Garcia laban sa mga nasa likod ng akusasyon na tumanggap siya ng suhol mula sa isang South Korean firm. Kasunod ito ng muli niyang pagtanggi sa mga aligasyon na tumanggap umano siya ng suhol mula sa isang Korean firm kung saan iginiit ni Garcia na peke ang mga ipinresentang bank accounts na kaugnay ng akusasyon. Ani Garcia, sakaling mapatunayan na ang aligasyon ay falsification lamang, mali at hindi totoo ang mga naturang accounts, siya raw mismo ang magsasampa ng kaukulang kasong kriminal para sa mga sangkot dito. Git ni Garcia, magkakatulad ng font at wala umanong logo ng bangko ang dokumento ng mga naturang accounts na anil sapat na patunay na peke, hindi totoo at mali ang mga nilalaman ng mga naturang dokumento.
Matatandaan na ibinunyag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na may nasa 1 bilyong pisong pondo ang inilipat mula sa Korean banks patungo sa 49 offshore accounts na may kaugnayan sa isang opisyal ng COMELEC. Itinanggi na ni Garcia ang naturang alegasyon at inilipat niya na sa National Bureau of Investigation Anti-Money Laundering Council ang investigasyon sa naturang akusasyon. Samantala, naglabas ng mga school guidelines ang DepEd patungkol sa magiging school calendar at mga aktibidad para sa darating na school year 2024-2025. Para sa ibang detalye ng balita sa report na ito. Nag-issue ang Department of Education ng pag-iimplementa ng mga alituntunin para sa school calendar at mga aktibidad sa paparating na school year 2024-2025. Ito ay upang tiyakin na mga eskwelahan at mga community learning centers ay maisasagawa ng mas epektibo ang pag-iimplementa ng mga school activities at makamit ang mga layunin ng bawat paaralan. Sa ilalim ng Republic Act No. 7797 o mas kilala rin bilang an act to lengthen the school calendar from 200 days to not more than 220 class days, ay nagtatakda na ang school year ay magsisimula sa unang araw ng Lunes ng buwan ng Hunyo, ngunit hindi lalampas sa huling araw ng Agosto. Ito ay dapat formal na magsisimula na sa July 29, 2024 at magtatapos sa April 15, 2025, kasama ang mid-year break at end of school year rights. Pinapayagan din ng ahensya na gamitin ng mga pribadong paaralan, state at local universities at colleges ang nasabing omnibus. Para sa EURTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, nakapagtala ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mahigit 3% pagtaas sa datos ng personal remittances mula sa mga overseas Filipinos nitong buwan ng Mayo mula yan sa tala noong 2023. Narito ang detalye ng balita. $0.88 billion ang naitalang personal remittances mula sa mga overseas Filipinos nitong buwan ng Mayo 2024. 3.7% ito na mas mataas kung ikukumpara sa datos sa kaparehong panahon noong 2023 na may $2.78 billion. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagtaas na ito sa personal remittances nitong Mayo ay bunsod ng tumaas ding remittances o padala mula sa mga land-based workers na may mahigit 1 taong kontrata, maging sa sea at land-based workers na may kontrata na mas mababa sa 1 taon. Sa mga empleyadong may mahigit 1 taong kontrata, nakitaan ito ng 3.6% na pagtaas sa Mayo 2024 habang 3.5% naman ang iniakyat sa tala ng mga padala mula sa mga manggagawang may kontratang mas mababa sa 1 taon. Sa kabuuan ng naitalang cumulative remittances mula Enero hanggang Mayo 2024 ay pumalo sa $14.89 billion. Sa kabilang banda mula sa datos ng personal remittances na ito, $2.58 billion ang tala mula sa cash remittances sa mga bangko. 3.6% ito na mas mataas kumpara sa datos sa kaparehong panahon noong 2023 na ayon sa BSP ay dahil sa tumaas na mga resibo mula sa land at sea-based workers. Kaugnay nito, tumaas ng 3% ang cash remittances mula Enero hanggang Mayo 2024 na nakapagtala ng $13.37 billion. Nakaambag sa pagtaas na ito ang lumagong cash remittances mula sa United States na may pinakamalaking share ng remittances na sinundan ng Singapore at Saudi Arabia. Para sa EURTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. Manatiling nakatutok, magbabalik ang balitang tapat makalipas ang ilang sandali. Gubang magpa-billboard sa Green Hills Promenade, Magallanes, Pasay Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya. Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Gusto mo bang magpa-billboard sa Green Hills Promenade, Magallanes, Pasay Commercial Center
o sa TAF, Pasay Rotonda kaya. Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Balik tayo sa mga balita. Kumpleto at tapos nang ihanda ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang magiging detention area para kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa panahong sumuko na siya sa mga otoridad. Ang pasilidad na dating day care center ay mayroong 3 bunk beds, banyo, aircon, water dispenser at lamesa. Tanging mga babaeng kaanak ni Guo ang papayagang makasama niya sa detention area habang ang mga lalaki at ang kanyang dating accountant na si Nancy Gamo ay nakahiwalay. Siniguro ng OSA ang kaligtasan ni Guo sa detention facility dahil malapit ito sa PNP detachment, maaaring magkaroon ng bisita, maaaring lumabas para maglakad-lakad, maaaring magdala ng sariling pagkain at beddings bukod pa sa 3 beses sa isang araw na pagkain na kanilang ibibigay habang may medical team din na nakaantabay sa lugar. Matatandaan na inilabas na ang arrest order laban kay Guo at 7 iba pang individual, ngunit bigong mahuli ng mga otoridad ang naturang alkalde. Nagsimula na mag-implementa ang Bureau of Internal Revenue ng paglalagay ng withholding taxes sa mga sellers online katulad ng Lazada at Shopee. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., wala nang mangyayaring extension para sa mga online sellers upang sumunod na sa bagong patakaran sa ilalim ng Revenue Regulations No. 16/2023. Ang mga e-marketplace operators ay bibigyan ng 1% credible tax sa kalahati ng total payment na ibibigay sa mga sellers para sa mga products o serbisyo na ibebenta nila sa kanilang pamilihan online. Samantala, nagbigay naman ang BIR ng digital financial services providers ng mas maraming oras upang mag-adjust sa bagong withholding tax system. Sa layunin naman na gawing mas mabilis at ligtas ang biyahe sa EDSA bus lane, binuksan na ang isa sa mga bagong nitong istasyon, ang Philam QC Station, maging ang inaugurasyon ng mga bagong pasilidad na magagamit na ng publiko. Ang kabuuan ng balita sa report na ito. Ng Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority ang inaugurasyon ng bagong istasyon ng EDSA Busway, ang Philam QC Station, na layong makapaglaan ng mas accessible at ligtas na mode of transportation para sa mga mananakay. Ayon kay DOT Secretary Jaime Bautista, accessible at friendly kung may tuturing para sa mga commuter, partikular na sa mga senior citizens at mga persons with disabilities ang bagong binuksang istasyon sa EDSA bus lane. Bukod naman sa inaugurasyon ng bagong istasyon, pinasinayaan din ang mga bagong pasilidad na inilagay sa ilang EDSA bus stations para sa mas ligtas at maayos na pagsakay ng mga commuter. Bagong smart traffic surveillance system sa kahabaan ng EDSA mula Monumento hanggang Rojas Boulevard ang ini-install, kung saan 166 na bagong CCTV cameras din ang inilagay sa ilang istasyon para sa pagpapatatag ng operational capability ng mga bus at para ma-monitor din ang mga violators. Mayroon ding mga bagong footbridges, elevators at CCTV cameras na inilagay sa Monumento, Bagong Baryo, Balintawak, Philam at Guadalupe stations, habang nakatakda ring isaayos ang ilan pang istasyon gaya ng Guadalupe, Santillan, Main Avenue, Kamuning, Balintawak at iba pa. Dagdag ni Bautista, layon pa ng kanilang ahensya na palawakin ang expansion at improvements na ito hanggang sa masakop lahat ng 18 istasyon sa EDSA Busway at na magre-request sila ng dagdag na pondo para rito. Nagkaroon din ng rehabilitasyon sa ilang pasilidad gaya ng pagtatayo ng PWD ramps, catch basins, storm drain pipes at pressure washer para sa concrete barriers. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa balitang abroad na iulat ng mga eksperto sa US, ang 4 na panibagong kaso ng bird flu sa tao matapos makuha ng mga ito ang sakit sa kaparehong poultry facility sa bansa. Narito ang aking report. Nais
Nagtala ang 4 na panibagong kaso ng bird flu sa tao sa US ayon sa Centers of Disease Control and Prevention. Ayon sa mga eksperto, nasa kabuuang 8 kaso na ang naiulat na nahawaan ng sakit na ito at lahat ay na-identify bilang mga farm workers na nagtatrabaho sa pare-parehong poultry facility. Ang kaso na ito ay dulot ng naging outbreak sa mga baka kung saan nagsanhi ito ng mga human infection katulad ng conjunctivitis at mga sintomas ng lagnat. Gayunpaman ang panganib na dala nito sa mga mamamayan ng Amerika ay nananatiling mababa ayon sa CDC. Ang epidemya ay unang naitala noong panahon ng tagsibol sa Estados Unidos na unang tumama sa mga poultry at ibon at ngayon ay makikita na sa mga baka. Nababahala naman ang mga eksperto sa tumataas na kaso ng mga infected mammals sa bansa. Samantala, nanawagan naman ng CDC para sa pag-iingat ng publiko lalo na ng mga manggagawa. Para sa URTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang maiinit na balita ngayong tanghali at sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, urtvph.co. Maaari nyo na rin mapanood ang Balitang Tapat at ang iba pang mga programa ng URTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang URTV Balitang Tapat. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Mas pinalakas, mas pinalawak, buong pwersang mag-ahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon saan mang panig ng mundo. URTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino.